Jiang Chuchu. Kung hindi mo ako bibigyan ng 500,000 para sa BMW, ang kasal na ito. Huwag na lang. Lola, Anak, may malaking problema. pupunta na ako. Zhang Yuan, noong wala kang puhunan. 3 trabaho kinuha para sa negosyo mo. Nang sabihin mong walang pangbahay. Lahat ng ipon ko, binayad ko na sa down payment. Kahit walang bigay kaya, pumayag ako. Binigay ko na lahat sa'yo. Saan ako kukuha ng 500 para sa kotse mo? Matagumpay ang anak ko, dahil magaling siya. Kahit walang dote. 8 taon ka ng kapit, isang basura ka. Nakakahiya kang humingi. Yuan, para mapangasawa ka, 8 taon akong naghintay. Wag mo akong ikahiya ngayon. Sa pera. Tigilan mo nga ako. Chuchu, maghanap ka ng pera ngayon, o umalis ka. Lola, anong nangyari? Sasabihin ko sa'yo, ako lang may awa sa'yo. Sinong magpapakasal sa malas mo? Pakakasalan ng apo ko. Ha? Napakagandang dalaga. Kung ayaw nyo, kukunin namin. 100 milyon ang dote ng apo ko. Para kay Chuchu. 100 milyong dote. Anong klaseng pamilya to? Pinakamayaman sa Longchuan, ang mga G. Di ko alam kung ano ang ginawa nitong babae kay Lola. Lola, bakit ka na naman nagkaganito? Pasensya na kayong lahat. May dementia ang lola ko. Akala niya lagi siyang mayaman. Itong batang ta. Nagpapanggap pang mahirap. Sabi ko na nga ba, mayaman. Di naman magkakagusto kay Jiang Chuchu. Panay mumurahing damit. Talagang, walang perang palamunin. Jiang Chuchu, nakita mo na, ganitong mga hampas lupa lang ang tatanggap sa'yo kung magbibigay ka ng 500k at luluhod ka sa amin para humingi ng tawad. Ang kasal nata, pwedeng ituloy. Di ko inakalang 8 taon ng buhay ko ay nasayang sa walang kwentang taong tulad mo. Mas pipiliin kong pakasalan ang dukha kesa sa isang hampas lupang tulad mo. Honey, alis na tayo. Lola, salamat sa pagsagip mo kanina. Nagkakilala ba tayo? Nakalimutan mo na. Dito ka mismo kaninang umaga. Inabot mo para sa akin ang ninakaw kong bag. Ang bag ko. Ito ho ang bag nyo. Salamat. Kayo pala yun. Sa dami ng tao, ikaw lang ang tumulo. Alam kong mabait kang bata. Sa ugali ni Zhang Yuan, di niya ako pahihirapan. Mukhang mabait naman ang apo. Pwede na ring pakasalan siya. Lola, totoo pa ba ang kasunduang to? Siyempre. Totoo pa yan. Hindi ka pababayaan ng aming pamilya. Ang dote, 200 milyon. Ang milyon. And Miss Jiang. Wala akong bahay o kotse, walang trabaho, talagang wala akong merito. Sigurado ka bang pakakasalan mo ako? Okay lang sa akin. Di ko kailangan ng dote. Hindi pwede. Kailangan ng dote. Doblehin pa nga. 200 milyon. Ang milyon. 200 milyon. Pasensya na kayong lahat. May dementia ang lola ko. Akala niya, siya ay mayaman. Mukhang malala na ang dementia ni Lola. Ang bilis sumang-ayon. Nagpapanggap lang pala. Halika. Ito ay mamahaling mutiang nephrite. Ito na ay para sa'yo. Pek siguro itong bracelet. Tanggapin mo na para kay Lola. Salamat, Lola. Ito ang 200 milyon. Puntahan na natin ang munisipyo. Nakapag-asawa lang ako. May estrangherong lalaking ikinasal. May asikasuhin pa ako, alis na ako. Hi, Ginoong Jai. Ito ang numero ng cellphone ko. Hindi ito yung lola ko. Nabigay kaya sa'yo? Alam kong peke itong tseke.
Hindi ka naman pinakamayaman. Saan mo makukuha ang 200 milyon? Saka hindi ko kailangan ng pera. Wala akong pakialam. Nagpapakatanga ba talaga siya? O sinasadya niyang baliwalain ito? Nagpapakabait para magtangka? May mas malaki ka bang balak? Miss Jiang, mahirap lang kami, kaya huwag kang umasa na makakakuha ka pa sa akin. Kung wala namang importante, huwag mo na akong kontakin. Hoy! Boss G! Boss G! Tingnan mo ako. Ano ba ang balak niya? May problema ba? Ang tanong ko, ano number mo? Ha? Di ba binigay ko na kanina? Ay. Malilate na ako sa trabaho. Saan ka pupunta? Mahirap mag-book ngayon. Sasakay ka na lang sa motor ko. Hindi, okay lang. Mag-asawa na tayo, di ba? Huwag kang mahiya sa akin. Sige na, sumakay ka na. O baka naman may patutunguhan ka na ayaw mong malaman ko. Huwag ka nang tumanggi, baka maghinala na ang babae. Songbling Road. Hawakan mo ako ng mahigpit. Alis na tayo. Dahan-dahan ka. Narating ko na. Umuwi ka na agad. Alaynan. Ito, ganito mo gagawin. Dahan-dahang hilahin. Ayos na. Bakit ang puso ko biglang humahagibis? Yun. Salamat. Sana pumasa ka sa interview. Babalik na ako sa Ay, Hoy, nga pala, nagtatrabaho ako sa Starshine Corporation. Kung may kailangan ka, pumunta ka sa opisina. Aalis na ako. Lanan. Ano ang schedule mamayang hapon? Nakalimutan po ninyo, pupunta po tayo sa kumpanya ng Starshine para sa acquisition. Starshine. Xiaoling, tingnan mo, nagpakasal na kami. Marriage certificate. Ang gwapo nga ng asawa mo. G. Mubay, pangalan ng asawa mo, katulad ng pinakamayaman sa bansa. Chuchu, hinayaan ka ng mayamang yun. Ano ba nang iniisip mo? Tayong mga ordinaryong tao, paano makatatagpo ng mayaman? Katulad nyo, nagkataon lang na may kapangalan siya. Nabalitaan mo na ba? Yung kumpanya natin, bibilhin ng kumpanya ni G, ang G Corporation. Pupunta si Mr. G mamayang hapon. Sobrang gwapo raw niya. Mayaman at magaling, talagang perpekto, ng lalaki. Sinong babae kaya, ang swerte niyang makapangasawa sa kanya? Chismis lang yan, siguro naman. Matabat kalbo lang, yang matandang lalaki. Sandali muna ang trabaho, may anunsyo ako. Yung proposal ni Linya, nagustuhan ni Mr. G, kaya bibilhin ng G Corporation ang kumpanya. Ngayon ay itinatalaga ko si Linya bilang head ng design. Ipasa ang proposal, tingnan nyo kung bakit napakaganda ng ginawa niya. Proposal ko ito ah. Sir, akin ang proposal na ito. Tumigil ka nga, kanino ba talaga to? Nakalagay ba pangalan mo? Pero hindi naman. Tumahimik ka, darating na si Mr. G. Kung sasabihin mo to, tatanggalin kita. Jiang Chuchu, ginamit ko proposal mo, anong magagawa mo? Linya. Noong college pa lagi mo na lang ako ginaganyan.
Ngayon magkatrabaho pa tayo. Lalo ka pang naging malala. Hintayin mo, patutunayan ko kay sir. Ninakaw mo ang proposal ko. Jiang Chuchu, ang tanga-tanga mo talaga. Tiyuhin ko si Manager Tian. Sa tingin mo kanino siya? Kahit dito sa opisina, kaya kitang durugin. Walang magagawa sa akin. Mula pa noon, ayaw ko na sa ugali mo. Walang kwentang katulad mo, dapat nasa ilalim lang. Ako ang laging namumuna, ikaw ang tuntungan ko. Mabuti pa. Gawa ka na lang ng proposal, kung hindi, pahihirapan kita sa Xingyaw. Jimubay. Sinong nagpahiram sa'yo ng lakas ng loob? Mang-api ng asawa. Asawa mo siya, yung suot niyang damit, walang makitang brand kahit saan. Pangkaraniwang empleyado lang to. Jiang Chuchu. Kahit dumating man asawa mo, anong magagawa niya? Kahit harapan pa siya, aapiin pa rin kita. Subukan mo, ang tulad mong tao. Paano nakapasok sa kumpanyang to? Mukhang ang Star Glory. Kailangang ayusin na talaga. Sino ka ba? Nagpapanggap na mayaman sa harap ko. Alam mo ba, dito sa Star Glory, ako ang supervisor ni Jiang Chuchu. Mas mataas ang posisyon ko sa kanya. Pwede ko siyang pagsabihan kahit paano. Ngayong araw, kahiyo papatangulin ko siyang tumahol. Susunod pa rin siya sa akin. Isang maliit na supervisor. Nang-aapi sa may bahay ng... Anong ibig mong sabihin? 2 minutong nakalipas, binili ko na ang Star Glory Group. Simula ngayon. Si Chachu, ang bagong First Lady ng Star Glory. Ikaw. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Pagbili. Ang asawa ni Chuchu ba? Siya pala ang pinakamayamang si Gigi. Jimubay, nababaliw ka na ba? Ano na kalokohan yan? Jiang Chuchu. Saan mo nakukuha yung asawa mong si Raulo? Wala namang kakayahan. Magaling lang magyabang. Mukhang pulubi. Nagpapanggap na si Gigi. Hindi mo kayang maglakad sa pabor niya. Assistant Han. Siya si CEO G, yung kontrata sa pagbili ng Star Glory. Ang Star Glory Group, ngayon ay sa ilalim na ng G Corporation. Si Jimubay ba? Talagang siya ang pinakamayaman? Akala mo basta-basta ka lang, nakakuha ng pirma sa sira-sirang papel. Maniniwala ako. Papatol ba ang pinakamayaman, sa basag na tsinelas na tulad mo? Walang modo ka. Tumahimik ka nga, si Chairman G ng G Corporation ta. Chairman G, taos puso kong humihingi ng paumanhin sa pangyayaring ito. Papagailan ko na ang walang hiya na ito. Chairman G. Imposibleng swertehin ang isang tulad ni Jiang Chuchu. Hindi siya si Chairman G. Tiyuhin. Tumigil ka, bulag ka bang hayop? Tao, sampilan nyo. Yang bunganga niyan, ipalabas na yan. Sandali. May iba pa po bang utos? Kung paano kanya inapit, ibalik mo na lahat na yon. Huwag na. Pag kinagat ka ng aso, hindi mo naman kakagatin pabalik. Ay blacklist siya sa lahat, kahit sinong kumpanyang. Tanggap sa kanya, kalaban ko. Bitawan niyo ako. Ikaw talaga si Chairman J. Pag nalaman niyang mayaman ako, mahihirapan na siyang makipaghiwalay. Ele. Katulong lang ako ni Assistant Han. Kanina sa loob, tumulong lang ako sa pagpapanggap kay Chairman J. Nandito ako para sa acquisition deal ni Chairman J. Peking Chairman, ang tapang mo. Putang ina. Loko-loko ka pala. Nagpanggap ka pa, pero para tulungan ka, solusyonan ang problema. Pasensya na. Salamat sa tulong mo. Nga pala, di ka ba nagtatrabaho? Kaninang interview, ang galing ng performance ko. Kaya na-hire agad. G. Assistant Han. Salamat kanina sa hindi pagbuko sa peke kong pag-arte. Ha? Oo. Walang anuman. Salamat Assistant Han. Pasyal kayo minsan sa amin. Walang problema yun. Yung acquisition contract, na-revise na namin. G. Aalis na tayo. May iba pa tayong lakad. Pasok na kami sa trabaho. Sige go na kayo. Malaki ang G Corporation. Ipagpatuloy mo yan. Di ko inakalang may potential ka. Ano pa ba gusto mo linya? Kulang pa ba ang leksyon kanina?
Hintayin mo, babawi ako. Chuchu, naghihingi ako ng tawad. Noong college ka, laging mas magaling sa'kin. Kaya sa opisina, nagseselos ako at naiinis. Meron tayong reunion mamaya. Pumunta kayong dalawa ni chairman. Ako naman, sa harap ng lahat, magsosorry ng formal. Ano sa palagay mo? Wag na, sobrang busy niya. Walang oras. Wala akong choice kundi pumunta sa G Corporation. Magpakapal ng mukha para anyayahan si Mr. G. Ang pagpapanggap ni G muna si Ace. Malalantad agad. Sandali lang. Sasabihin ko sa kanya. Sige. Ngayong gabi sa Asia Yuan Hotel, hihintayin ko kayo, Jiang Chuchu. Ang kahihiyan na naranasan ko ngayon, babayaran ninyong lahat mamaya. Mas mabuting tumawag muna kay G mo. Ang report nitong quarter, napakababa. Humanap ng paraan para paangatin ang sales sa susunod. Tungkol sa overseas market, palawakin din natin ang Huachuan International Project. Asawa, andyan ka ba? May sasabihin ako sa'yo. Asawa, libre ka ba mamaya? Hello, asawa, nandyan ka ba? Mr. G. Tingnan mo sa itaas. Ano? Tapos na ang meeting ngayon. Lumabas na kayong lahat. Halo, Bakit ang dami mong mensahe? Kung may problema, huwag kang tumawag. iniisip ko baka abala ka. Abala ako ngayon. Madaliin mo. May class reunion ako mamaya. Pwede bang saglit lang na magpanggap kang si Miss J? Sige na please. Ginagamit ako nitong babae para magyabang sa classmates. Wala akong oras. Ibaba na yan. Paumanhin, ang tinawagan ay naka-off. Mukhang ako na lang, ang pupunta ng walang choice. Kapag malaki at pera lang habol, di ko maintindihan bakit. Siya gusto ni Lola. Pasok. Mr. G. Inimbita ka ni Mr. Liu mamaya sa Liuguang Restaurant. Nakuha ko. Teka, May class reunion ako mamaya. Pwede bang saglit lang na magpanggap kang si Miss J? Sige na please. kanselahin mo ang meeting. Mamaya. Opo, Mr. G. Hoy, hindi ba't si MS, Jiang ang campus beauty? Maupo ka na. Ayon kay Linya, nakakapit ka sa pinakamayamang si Ginoong G. Totoo ba yan? Nasaan siya? Na Chochu, magkaklase naman tayo noon. Nandito lahat para makita. Ang dakilang Ginoong G. May biglang meeting siya. Hindi makaalis. Talaga bang di makarating? O takot na pumunta? Nandito na si Yaya. Hoy, yang bracelet mo, hindi kaya yan yung sikat na, yang long nagawa sa Fine Jade. Yung sikat na sculptor na siksuan. Ang personal na gumawa, nagkakahalaga ng bilyon, isahan lang sa buong mundo. Tama ka, yang long ko mismo ang gawa ni Xuan. Pinakamagandang likha niya, yang long. Sabihin ko na, negosyo namin ng high-end na, jade jewelry. Magkaibigan si Xuan at lolo ko, kaya binigay niya sa akin itong yang long. Yaya, ang yaman niyo pala, sa totoo lang. Yang bracelet ni Linya, parehong-pareho sa regalo ng lola ko. Paano makakabili ang lola ko ng ganito kamahal? Peke yan sigurado. Mawawalan kami kapag nahuli. Jiang Chuchu, di ba asawa ka ni Ginoong G? Ipakita mo nga alahas mo, anong klaseng kalidad ba yan? Wala akong suot na. Bakit ka nagtatago? Bakit may yang long din, si Chuchu? Sabi niyo isa lang sa mundo, sino ba ang may tunay? Ang tunay na yanglong, binili na ng mayamang bidder. Pinilit ko gumawa na, mahal na replika nito. Yang sa kanya, hindi tunay yan. Chu. Akala mo pag nagsuot ka ng peke, at nagpanggap, magiging asawa ka na ni Ginoong G. Asawa mo, taga-assist lang yan, di ba? Mga kaklase, hindi nyo pa alam. Nagpapanggap lang si Chuchu, bilang asawa ni Ginoong G. Ako. Nagpapanggap kay Ginoong G. Chu. Kayo ng asawa mo, sobrang mapagpanggap. Chu. Alam mo ba, galit na galit si Xuan sa mga peking alahas. Kung hindi mo sasabihin, saan galing yung bracelet mo, kakasuhan ka namin. Pag sinabing galing kay lola, baka siya ang mapagbintangan. Anong gagawin ko? Sabi mo peke ang sa akin. Ang sayo kaya totoo? Tunay ang sa akin. Kahit hindi ko nakita, ang sikat na yang ang fine jade, may malambot na maliwanag sa ilaw. Pero ang sa iyo,
Sa ilaw ay, walang ningning. Parang totoo nga, wala talagang glow yan. Anong glow-glow ah? Madilim dito, hindi makikita yan. Kahit gaano kaganda ang peke, hindi matutularan ang tunay na jade, na makinis at malamyos. Subukan mong ipahira ang bracelet mo. Yaya, pahawakan mo na sa kanya, para matahimik yang bastos na to, mabaygo ng lubusan. Kapag nahawakan niya, lalabas ang peke. Anong karapatan mo? Isang hamak na tao, ang humawak sa jade ko. Dadalhin kita sa presinto, para malaman natin kung matigas pa rin ang dila mo. Bitawan niyo ako. Pakawalan siya. Alisin mo ang marumi mong kamay. Bakit ka nandito? Hindi kita mapabayaan. Bakit ganito ang nangyari? Tingnan ninyong lahat. Ito si Jiang Chuchu, yung nagpapanggap na asawa ni Chairman G. Balita ko, executive assistant lang pala siya. Ang katulad niya, pag-o-order ng pagkain, kailangan pang magtipid sa coupons. Makakabili ng mamahaling jade bracelet. Puro peking accessories suot mo. Bagay talaga sa isa't isa. Asawa mo nagsusuot ng peke, kasali ka rin dito. Sino nagsabing peke? Ang suot ng asawa. Kung hindi peke ang sa asawa mo, edi si Linya ang may peke. Ang kakatawa naman. Waiter, dalhan mo kami ng mainit na tubig. Ang peking jade, kapag nailagay sa init, masisira, pero ang tunay, hindi magbabago. Linya, i-test mo yung bracelet mo. Sa mainit na tubig, ipapakita ko muna. Itatapon mo talaga? Paano kung... Magtiwala ka sa akin. Linya, ikaw naman ang sumubok. Ewan, sino niloloko mo? Mainit na tubig lang pala ang solusyon. Linya, isa lang mo na yung bracelet mo, para matahimik na ang mga probinsya nung ito. Tumahimik ka. Takot ka na ba? Sinong nagsabing takot ako? Ipapakita ko ngayon kung sino talaga ang may peke. Hindi ako naniniwalang ang isang tasa ng tubig ang magpapatunay nito. Nako, paano kaya naging sayo, Yaya, ang bracelet na ito, nabasag na, pero yung kay Jiang Chuchu, walang nangyari. Bakit kaya ang bracelet na binigay ni Lola sa... Tunay pala. Saan kaya nakuha ni Lola to? Isang top tier mo tsahing yan yung bracelet. Ito. Pag uwi natin, sasabihin ko sa'yo. Kung tunay ang bracelet ni Jiang Chuchu, ang sayo namang Yaya, peke pala. Ang tunay at peke, madaling makikilala. Peke. Lahat yan peke, pati kay Jiang Chuchu, peke rin. Isipin nyo nga, mga dukha lang silang dalawa, saan nila kukunin ang pambili ng obra ni Master Xuan? Pero yung bracelet ni Jiang Chuchu, walang bitak kahit ilublob sa mainit na tubig. Malinaw na, tunay na jade na matigas at siksik. Ang sabi kong peke, peke yan. Ikaw. Ang pamilya namin ang nagpapatakbo ng high-end na negosyo sa jade. Paano ako magkakamali sa tunay at pekeng jade? Ang kay Jiang Chuchu, peke talaga. Linya, nagpapanggap ka pa. Nagawa ko ng imbestiga. Ang pamilya mo ay nagmamay-ari lang ng maliit na wholesaler. Nagbebenta kayo ng 1-0 hanggang 20 na fake na produkto. Saan nyo makukuha ang mga high-end na jade? Mga kasinungalingan. Ako. Wala akong pakialam sa pamilya mo. Ngayon, sinira mo ang 300 milyong pisong jade bracelet ng asawa ko. Paano mo babayaran to? Tama, ang yan yu ay hindi matatawaran. Top tier na mutsahin jade. Paano niyo nasira ito? Tama siya. Ito ang pinakamahusay na obra ni Master Xuan. Palayasin nyo siya. Dalhin sa presinto. Huwag kang lalapit. Ang boyfriend ko ay director ng G Group. Sinong maglalakas loob hawakan ako? Ganon ba? Gusto kong malaman. Alin direktor ng J Group ang may ganitong kapalaluan? Ang yabang mo ah. Tingnan natin kung sino ang mag-aapak sa girlfriend ni Xiao Yu. Ano? Sa Long Chuan, hindi ka na makakahanap ng trabaho. Ganon ba? Director Xiao, ang lakas ng loob mo ah. GGG. Director G. GGGGGGG. Ginoong G. Si Ginoong G ang asawa ni Jiang Chuchu. Totoong si Ginoong G nga. Imposible. Narinig kong ikaw mismo ang nagsabi na peke ka lang. Aray, Ginoong Xiao. Assistant lang ako ni Ginoong G. Di nyo kailangang magpaka-formal. Tama. Assistant G. Hoy, Nakita kong dumating si Assistant G. Akala ko si Ginoong G na. Eto na nga, nagkamali ako ng pagkakilala. Ganun pala ang totoo. Kayong dalawang hampas lupa, ang kapal. Tumahimik ka nga. Xiao Yu, pinagtaasan mo ako ng boses. Anong kinatatakot mo sa isang assistant? Tama, siya.
Si Assistant G, ang pinagkakatiwalaan ni Ginoong G. Ikaw, pag ininsulto mo siya, para mo nang ininsulto si Ginoong G. Mukhang, ayaw mo nang mabuhay sa Longchuan, ha? Ako. Ginoong G. Nagkamali ako, patawarin niyo po ako. Chuchu, yung bracelet mo, pag-iisipan ko ng paraan. Pag nagalit si Ginoong G, wala na akong kinabukasan sa Longchuan. Sa ngalan ng ating pagiging kaklase, tulungan mo naman ako, kahit anong utos mo. Pwede akong kumahol gaya ng aso, gagayahin ko. Oh. Tama na, Linya, dinahilan mo ang sarili mo. Sa lahat ng... Wala na akong magagawa. Ha? Assistant G. Assistant G. Huwag kayong mag-alala. Wala akong kinalaman sa babaeng ito. Bahala kayo sa kanya. Simula ngayon, ayoko nang makita siya. Tiwala lang po. Sinisiguro ko. Paalisin siya sa Longchuan. At hindi na siya muling makikita. Mahal, alis na tayo. Ingat po, Assistant G. G. Mubay, magpakatotoo ka. Sino ka talaga? Assistant lang talaga ako. Siyempre, Bakit kanina? Ang drama na iyon? Bakit isang direktor? Ang galang sa'yo. Ang labo naman. kasi naman. Malapit ako kay Boss J. Nakaka-impluwensya ako. Gets ko na. Parang emperador at eunuko. Medyo ganun. Totoo ba? Totoo, ano sa tingin mo? Teleserye ba ito? Pag nag-asawa ka, bilyonaryo agad. Huwag kang mangarap. Tama ka. Malas ko naman. Paano ako magiging mayaman? Nga pala. Yung jade bracelet. Pick rin yun. Yung kay Linya ay class A. Yung kay Lola, mas high class pick. Pero maganda quality. Ha? May ganun pala. May klase-klase palang peke. Lola, Hoy, anak, natapos na ba? Bumalik ka na dali. Bagay na bagay kayo. Chuchu, hanggat nandito ang lola mo, yang batang si Muba, hindi ka niya aapihin. Kasalan. Western style ba, o Chinese style ang gusto mo? kung magpakasal kami, mas mahihirapan akong makawala sa kanya. Alaynan, ako. Lola, huwag kayong mag-alala sa kasal. Gusto kong paghandaan ng maayos para mabigyan si Chuchu ng sorpresa. Susunod ako kay Mubay. Yang batang to, natuto na rin sa wakas. Sige, susundin kita. Pero ang singsing, kailangan ng pumili. Opo, Lola. Ngayong gabi, dito na kayo sa bahay ko matulog. Ang honeymoon suite ay nakahanda na. Mag-enjoy kayo. Tayo. Pakasal lang tayo para mapasaya si Lola. Walang ibang dahilan. Kaya huwag kang umasa sa akin. Kapag may nagustuhan ka ng iba, pwedeng-pwede tayong maghiwalay. Nagpapanggap lang pala siya kanina. Huwag kang mag-alala, hindi kita istor. Ayaw kong mabigo si Lola. Bago tayo maghiwalay, sana tulungan mo ako na magpanggap na mag-asawang masaya. Ayaw ko ring mabigo si Lola. Ha, ikaw. Tahimik. Tinitignan tayo ni Lola. Malapit na akong maging lola sa app. Lanan, okay na. Matutulog na ako. HMPH. Pagod na pagod si Chucho kagabi. Walang malasakit ang batang to. Kainan mo nga si Chucho. Lola, hindi naman ako pagod. Masarap tulog ko kagabi. Mahal, ang dami mong ginawa kagabi. Kumain ka pa. Punasan ko bibig mo. Gusto mo ito, para sa'yo. Ako na bahala. Ayos yan. Kain kayo ng mabuti. Magi-exercise ako. Alaynan, CJ, ingat kayo. Panggap, tapusin natin ang palabas.
Nakatira ako sa Minuan Phase 1. Lipat ka na roon, mga gastusin. Gamitin mo ang card na to. Pasok na ako sa trabaho. Hatid na kita. Huwag na. Pupunta rin ako sa dadaan sa G-Group. Alis na, malalat na tayo. Ay, Tara na. sige na. Hatid ni Giant Chachu. Sundan mo siya. Bantayan si Chairman G. Bulag ka ba? Sinira kotse ko. Zhang Yuan. Kaya pala, ikaw pala yung malas na to. Jiang Chuchu. Hoy, kasama mo pa rin tong asawa mong pulubi ha? Mahal. Siya pala yung ex mong dukha. Binangga niyo ang kotse ko. Paano niyo babayaran? Kayo nga, ang bumangga sa likod, at tong gasgas. Luma na to Gusto niyo pa kaming lokohin. Sabi ko sa inyo, may baktong dala ko. Kung walang 600,000 ngayon, di kayo aalis. Ganito pa yung pangluloko nyo, manluloko kayo. Payo ko sa inyo, huwag nyo kaming gambalain. Pag di ninyo ginawa, pagsisihan nyo. Jiang Chuchu. Yang asawa mong kuripot. Wala namang ambag. Ang galing magpanggap. Expert sa pagpapasikat. Yung tunay na Mariti luxury suit. Sa Italy mismo. Fine personalized yon. Nakalabas na ba kayo ng bansa? Kung mag-abroad, mukhang di pa nga nakakasakay ng eroplano. Tungkol naman sa suit, baka naman gawa lang sa sewing machine yan. Huwag mong galawin asawa ko. Wala kayong pakialam sa suot namin. Mukhang, yung Vatcher and Constantine, ng billionaire na si G. Sabi nila, yung relo daw, custom made para kay Chairman G. Isa lang yan sa buong mundo. Ikaw ba? HMP, saang bangkito mo to nabili? Ang galing ng pagpapanggap mo. Buti na lang tanga tong dalawa. Di nila nakilala yung tunay. Jiang Chuchu, bulag ka ba talaga? Ganyang hamak na tao pinili mo. Pag wala ka ng pera, huwag kang magpanggap na mayaman. Pag nahuli kang nandadaya, sasakit mukha mo. Hindi hamak ang asawa ko. Hindi siya Hoy ang pangalan. Si G Mubai ang pangalan niya. Siya ang pinakamamahal na personal na assistant ni Chairman J. Isang maliit na assistant lang pala. Ang lakas ng sigaw mo. Akala mo nakapang-asawa ka na ng chairman. Ganyang klaseng babae. Paano mapapangasawa ang chairman? Siya, bagay lang sa ganyan. Nakasuot ng peke. Nagsusuot ng fake na relo. Mukhang pera na hampas lupa. Ako okay lang. Huwag mong babuyin ang asawa ko. Sasabunutan kita ngayon din. Chachu, Chachu, huwag mo silang pansinin. Pwede ko kayong bigyan ng pera, pero huwag kayong magsisisi. Huwag mong bigyan ng pera. Ginaganso lang tayo nila. Okay lang. Magtiwala ka sa akin. Jiang Chuchu, nanunood ka ng sobrang CEO dramas Pagsisisihan ko daw, hihintayin ko dito. Panoorin kitang mapahiya. Lele, Huwag mong ibigay. Wala tayong ganong kalaking pera. ako bahala sa pera. Malalate ka na sa trabaho. Huwag mong sayangin ang oras sa mga ganyang tao. Dukhang-dukha talaga kayo. 500,000 pesos lang ang tagal nyo. Mas maayos na to. Ang sender ng pera, G-Group pala. G din ang apelyido mo. Sino ka talaga? Sinabi ko na, isang taong magpapasisi sa'yo. Nagkamali ako, ginamit pa ang company account para magpadala ng pera sa kanya. G Mobile, ikaw ba ang... Chu-chu. Sa totoo lang, ako ang humingi kay Chairman J ng advance na sahod. Ewan ko nga. Mga dukha nilang ito. Paano nakaugnay kay Chairman G? Ang pinakamayaman, kahit peke ang damit at relos mo, na mukhang otentiko. Sa ugali mo, halatang halata pa rin ang amoy ng kahirapan. Zhang Yuan, sana nabulag ako nung sininta kita. Handa ka na, gagasgasin kong lahat. Ang mukha mong gahaman, chu-chu. Chu-chu, chu-chu, nabigay na ang pera. Lumayas na kayo. Isang hamak na babae. Buti na lang hiniwalayan kita, para mahanap si Siyu. Mas maganda't mayaman pa sa'yo. Tero na mahal. Sayang lang oras natin dito. Una na kami. Palem. Mga dukha. Huwag kayong tatakbo. Kung matapang kayo, huwag umalis. G Mobile, bitawan mo ako. Bakit nila? Kinuha pera natin. Chu-chu, maniwala ka sa akin. Ang perang kinuha nila, babalik din yan sa atin. Planuhin nating masagi siya. Salingkit mo. Tingnan mo, nabangga din sila. Puntahan natin. Ano na naman to? Bakit na aksidente ulit? Anong nangyari? Kitang-kita ang tama ng sasakyan ko.
Top of the line Rolls Royce ito. 400,000 piso ang bumper. 800,000 piso ang headlight. Total 1.2 million pesos lahat. GCash o PayPal. Magbayad kayo. Bulag ka ba? Noong umaatres ako, dun ka naman pumarada. Tapos maniningil ka pa? Si Assist? Han pala ito. Aray, parang pamilyar ang eksena ah. Zhang Yuan, di ba? Assist. Han, kung tama ang alala ko, itong Rolls Royce. Paborito ni Chairman J to, di ba? Tama, kung di kayo magbabayad ngayon. G Corporation, kakasuhan kayo hanggang mamatay. Hindi natin kalaban si Chairman G. Magbayad na kayo agad. Hala, mahal. Ubus na pera ko. Pautangin mo muna ako ng 1.2 million pesos. Walang kwenta ka. Umalis na tayo. Ganyan ang kapalaran ng masasama. Tara na, Mubay. Pasok na tayo sa trabaho. Paalam, Assist. Han. Nakarating na ako. Bumalik ka na sa trabaho. Anong oras ang uwian mo mamaya? Ngayon ang unang araw ko sa bahay mo. Anong gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Gusto niya, mahuli ako sa pamamagitan ng tiyan ko. Mahuli ang puso ko. Mag-o-overtime ako mamaya, hindi ako uwi. Hindi mo kailangang magpanggap na gusto ako. Ako, hindi kita magugustuhan. Nililigawan kita. Ang yabang mo. Buti na lang, magkakaroon ako ng oras para mag-part-time. Presidente G, ito ang buwan ng ulat sa benta ng lahat ng malls ng kumpanya. Si Presidente G, ang workaholic. Siguradong mag-o-overtime mamaya pagkatapos basahin ang mga ulat na ito. Anong oras ang uwian mo mamaya? Ngayon ang unang araw ko sa bahay mo. Anong gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Naghanda siya ng pagkain para sa akin. Hindi ako uwi. Malulungkot kaya siya. Anong oras na? Malapit na mag-8. Uwi na. Anong nangyari kay Presidente G? Ang workaholic talagang hindi mag-o-overtime sa unang pagkakataon. Uwi na. Sinungaling. Sabi niya maghihintay siya sa bahay. Malapit na magnegatibo siyam, wala pa siya. Hello. Giant Chachu. Nasaan ka? Anong sinasabi mo? Halika, Xiaojiang, mag-inuman tayo. Naku. Di ko inaasahan. Sa labas pala, naglalasing ka sa ibang lalaki. Talagang babaeng hindi mapakali. Igawa mo ako ng kasulatan sa diborsyo. Pakakasalatan ko si Jem Chachu na gold digger na babae. Diborsyo na. Binaba na. Pasensya na ho. Ayoko uminom. Chu-chu. Tumawag si Young Master Xiao. Nagpareserba ng e-room. Sa oras na yon, asikasuhin mo ng maayos. Na pala, si Young Master Xiao ay mayaman at tagapagmana ng pamilya Xiao. Magkumpare sila ni Boss Jai. Siguraduhin walang maging problema. Sige po, manager. Ha. Naku, bihira ka namin makasama mo, bay. Dati ayaw mong sumama sa amin, ngayon bigla ka. Nag-aya ng inuman. Mobile. Ay, narinig namin pinakasalan mo dahil sa lola mo. Nasaan si Mrs.? Ipakilala mo naman sa amin. Oo nga. Tigil ang dada. Kung ayaw mong uminom, lumayas ka. Inom. Kuya, pasensya na. Uubusin ko tong basong ta. Mobile. Ay, iinom din ako. Kumusta po, Young Master? Ito po ang inyong order. J. Mubay. Nagtatrabaho pala siya part-time sa bar. Kanina sa tawag, nagkamali ako sa kanya. Bakit nasa room ka ni Xiao? Magkakilala kayo. Asawa ko niya. Mubay, huwag kang matakot. Ginoong Xiao, bakit pinipilit mo ang asawa ko na uminom? Ako. Ha? Ay. Tama siya. Pinilit niya akong uminom. Ako ang pumilit sa'yo, G. Mobile. Ginoong Xiao, assistant lang ako ni Boss J. Di na talaga kaya ng tiyan ko. Huwag niyo na akong pilitin. Di sinabi nitong lalaki sa asawa niya ang tunay niyang pagkatao. Baka si Mubay ay gustong subukan ang katapatan ng asawa niya. Tulungan natin siya. Di ka iinom, bayaran mo na ang utang.
Ikaw ang asawa niya, di ba? May utang sa akin itong lalaki. Anong gagawin mo? May utang. HMM. Anong ginawa mo? At nagkautang ka pa? Anong kalokohan to? Magkano ang utang niya? Ako ang magbabayad. Siya, gusto niyang bayaran ang utang ko. Isang 500,000 pesos. 500,000. Oo. Kami po, hindi pa makakapagbayad ng... Pwede hulog-hulog. Pwede, pero may kondisyon ako. Uunahin mong inumin. Ito. Saka ko papayagan ng hulugan. Tama. Kung di mo maiinom, siya ay hindi makakalabas dito. Sa sitwasyong ganito, tutulungan pa rin ba niya? Sinaseryoso niyo ba to? Ako na iinom. Ang tapang mo. Uminom ng matapang na alak para sa asawa niyang may utang. Tunay ngang pag-ibig to. Siyempre. Tigilan mo na yan. Ha 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 ha. Hindi pa ako tapos uminom. Bobo ka ba? Naniniwala ka sa lahat ng sinasabi nila? Pag inom mo ng inumin nila, Kung hindi ako inom, paano kung di ka nila patawarin? Hindi ko naman kayang panoorin. Naapiin ka nila. gago ka. Mukhang hindi tayo hinabol. Bilisan natin. Yung lugar na to, bakit parang umuuga? Hay, bakit dalawa ang ulo mo? Aray. Aruy. Nakarating na po tayo, Mr. G. Sobrang lasing po ni Mrs. Ako na po ang magbuhat sa kanya. Huwag na, asawa ko ito. Ako ang magbuhat. Di ba kayo maghihiwalay? Ang lamang po ni Mr. G. Moody na lalaki. O nga pala. Yung magkapares na, limited edition na sing-sing, bilhin mo. Para kay Chuchu. Opo, Mr. G. Saan to? Gising ka na. Malapit na tayo sa bahay. Bahay. Ayoko umuwi. Ayoko talaga umuwi. Pupunta ako sa palengke para sa sale. CJ. Takbo. Chuchu. Chuchu, anong ginagawa mo rito? Sarado na sila. Nawala ang mga promo items ko. Bukas na lang tayo babalik. Umuwi muna tayo ngayon. Sige na. Ayaw ko. Gusto ko ng mga promo items ko. Wala na lahat ng pinamili kong Huwag kang umiyak. Chuchu, huwag kang umiyak. Mag-iisip ako ng paraan. Hello, Zongmin Grocery. Kayo po ba ang may-ari? Gusto kong bilhin ang store mo. Nababaliw ka ba? Sinong matinong tao ang tatawag sa ganitong oras? Bukas na lang usapan natin. 1,000,000. 1,000,000 para sa grocery mo. Sa loob ng 5 minuto. Dapat nasa harap ka na ng pinto. 1,000,000? Pupunta na ako dyan. Boss Jai, heto ang susi ng grocery. Simula ngayon, inyo na po itong grocery. Chuchu, huwag kang umiyak. Mga promo items mo, paparating na. Lahat ng ito ay para sa'yo. Pumili ka ng gusto mo. mga gulay ko. Gising na. Tayo ba? Kagabi ba Nagnakaw sa supermarket. Nakalimutan mo na ba?
Kagabi isinama mo ako para mag-abuloy ng murang gulay. Halika't kumain na tayo. Pasensya na, di ako magaling uminom. Ibabalik ko to mamaya. Bakit? Yung 500 kailangan nating mag-ipon agad para maibalik kay Xiao Xiao. Nga pala. Ito yung card para sa gastos. Hindi ko ginamit. Ibalik mo na to kay Xiao Xiao agad. Yung matitira, pag-isipan natin ng sabay. Chu-chu. Sa totoo lang. Nay, ano yun? Kung malaman niyang dinaya ko siya, magagalit talaga siya. Kapag may magandang paliwanag na, saka ko sasabihin ang totoo. Lola. Narito na ang apo. Tara na, samahan mo ako, magmeryenda tayo. Lola, hala. Di mo babalak sa Longshuan? Malaking Asian Dragon Hotel, magmerienda? Dito nga, Ha? alis na. Tandang salbaha, bulag ka ba? Hoy, Jiang Chuchu, bakit nandito ka na naman? Jiang Chuchu, bakit parang multo ka lagi? Saan ka ba makikita? At dala mo pa ang lola ng walang kwentang asawa mo. May-ari ka ba ng hotel na pwede ka, ako hindi? Jiang Chuchu, huwag mong sabihin, hindi mo makalimutan si Yuan. Sinusundan mo kami, EWWW. Yang lalaking umaasa lang sa babae, walang silbi. Pangit pa't walang talento. Anong meron siya? Hinahanap-hanap ng apo ko. Gustong-gusto mong mamatay, matanda? Anong ginagawa mo? Malaman mo, pag hinawakan mo lola, di kita papatayan. Mga taong walang klaseng yan, huwag natin sayangin oras. Baka masira pa, mood natin sa afternoon tea. Afternoon tea. Hindi naman, dito sa Asia Grand Hotel, kayo magteteya. Anong problema? Wala kang pakialam. Jiang Chuchu, nagmamaganda ka nga, di mo naman alam. Ang restaurant ng Asia Grand, para sa VIP lang, para sa milyonaryo lang. Kayo, mga tagahugas ng plato, hindi pa kayo karapat-dapat. Afternoon tea pa ang drama. Sa totoo lang, nandito kayo sa hotel para sa kalokohan. Nakakahiya, kaya kayo nagtago. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, nandito ka para maghanap ng customer. Magaling ang paghampas ng manugang kong babae. Babaeng hamak ka, hinampas mo ako. Ikaw talaga ang dapat hampasin sa iyong mapang-abusong bibig. Ikaw, Zhang Yuan. Pinapanood mo lang siyang manakit sa akin. Sinta, pasensya na, di ko inakalang tatanganin ka niya. Sa susunod, mag-iingat na ako. Jiang Chuchu. Tama ang sinabi ko sa'yo, kaya galit ka na. Ang matandang to, kasabuat mo sa pagbebenta, matandang salbaha. Gaano ba kayo kapobri? Nangganganak ka ng manugang para kumita. Pinapahiya mo ako? Kanina'y di ako nakahanda, kaya nakalusot ka. Subukan mong kumilos ulit. Chuchu, Umalis ka. Lola, Jiang Chuchu. Kung di ka luluhod ngayon at humingi ng tawad, gagawin kong bangkay ang lola mong walang kwenta sa inyong dalawa. Hindi mangyayari yan. Chuchu, huwag kang luluhod. Naniniwala ako, di nila tayo kayang saktan. Matandang halimaw ka. Ayaw mong paluhurin manugang mo? Sige. Ikaw na lang ang luluhod. Lola, bitawan mo si Lola. Lola, anong nangyari sa'yo? Lola, kumusta ka na Lola? May gamot sa bag. Hinabol mo ako. Nakikiusap ako. May sakit sa puso si Lola. Mamamatay siya kung walang gamot. Matandang salbaha, mamatay man siya, wala kayong magagawa. Gamot. Matanda ka na, gusto mo pa ng gamot? Mamatay ka na. Tumigil ka. Han. Ang matandang ale. Lola, okay ka lang ba? Huwag mo akong takutin. Alam nyo ba kung sino ang kinakalaban ninyo? Kung may mangyari man ngayon, sa matandang ale na ito, kahit pagsamahin pa ang buhay nyo, hindi ito sapat. Matandang ale, alis na tayo. Itong matandang to, baka may koneksyon talaga. Pati si Han, nagpanik din. Buti na lang at dinala ka agad. Walang malubhang problema. Salamat, Doc.
Huwag kang kabahan, batang lalaki, wala akong nararamdaman. Inaabangan ko pang makakarga ng apo sa tuhod. Pasensya na. Kasalanan kong hindi ko naingatan si Lola. Anak ka, paano naging kasalanan mo yan? Chu-Chu, hindi mo kasalanan ito. Kung may sisihin man, ang mga nanakit sa'yo, at kay Lola ang dapat sisihin. Chu-Chu, lumabas ka muna. Kunin mo ang gamot ni Lola sa doktor. Sige, pupunta na ako ngayon. Lola, ang mga nanakit sa inyo at kay Chu-Chu ay si Baizu, ang pinakamamahal na anak ng mga Bai. Ang pamilyang Bai ay napakahalaga sa Overseas Acquisition Project ng G Corporation. Hindi ko pa sila magagalaw sa ngayon. Pasensya na po, Lola. Ang kumpanya ang prioridad natin. Okay lang ako. Naaawa lang ako kay Chuchu na inaapit pinag-iinitan. Huwag kayong mag-alala, Lola. Pagkatapos ng acquisition project, sisiguraduhin kong makakamit nyo ang hustisyang nararapat. HMM, sinadya mo bang paalisin si Chuchu? Kailan mo sasabihin kay Chuchu ang totoong pagkatao mo? Lanan. Hindi naman nagmamadali, Lola. Baka kasi kung ngayon ko sabihin, magalit siya at iwan ako. Tama ka, pero mabait si Chuchu. Ingatan mo siya. Bakit ka lumabas? Nasaan si Lola? Si Lola. Natutulog na. May ibibigay ako sa'yo. Chu-Chu. Akala ko dati mali ang tingin ko sa'yo. Palagi pa kitang itinataboy. Ngayon, gusto kong ayusin ang atin. Bulgari ito. Halagang 28 milyon. Limited edition na singsing. Saan mo ito nakuha? Nagbenta ka ba ng bato? O baka naman, may ginawa kang iligan na bagal? Peke lang ito, mga peking brilyante lang. 20 piso lang ang halaga nito. Sabi ko na nga ba, saan ka kumuha ng pera? Nagsasayang ka na naman, huwag mong kalimutan, may 500 ipa tayong utang. At isa pa, huwag ka nang bumili ng peking alahas para magyabang. Okay lang maging ordinaryo. Sige. Nakuha ko na. Nga pala, anong sinabi mo kanina? Pakinggan nyo. Alam nyo na, ang Xingyaw natin, binili na ng G Group. Magpapadala tayo ng staff para mag-training sa G Group. Chu. Ikaw ang pinakaangkop. Ha? Ako? Si Mr. G ang asawa mo. Chu. Pag nakausap mo si Mr. G, mabuti sana ang sabihin mo tungkol sa Xingyaw. Paano ko i-explain? Si Jimo ba ay peking... Sige. Hindi na kita istorbohin. Magtrabaho na kayong lahat. Chuchu yang singsing mo. Yung 28 milyon na BVL Gary wedding ring. Grabe naman, ang swerte mo kay Mr. G. Peke lang ito. Ang totoo, assistant lang ang asawa ko. Nagpanggap lang siyang para matulungan ako. Nagpanggap na Hinaan mo. Malalaman ng manager, wala tayo sa pusta. ang tapang talaga ng asawa mo. Relax ka, Chuchu. Sisiguraduhin ko, itago ang sikreto mo. Pero, saan mo nabili yang singsing? Ang galing ng peke. Parang totoo. Gusto ko rin. Walang problema. Papabili ko sa kanya, 20 pesos lang naman. Salamat, Chuchu. Chairman G, ito po yung draft divorce papers. Ano ng divorce? Kailan ko sinabing, gawa ka ng divorce papers? Nung gabing, kayo mismo ang tumawag at nagsabing hiwalayan. Ang babaeng gold digger. Hindi gold digger si Chuchu. Ako ang nagkamali sa kanya. Mula ngayon, pahahalagahan ko siya. Nagpadala pa si Chuchu ng pera. Han, bumili ka ng 28 milyon na Bulgari ring. Para kay Xiaoling. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo. Opo. Edlis Jayang, maupo muna po. Paparating na si Chairman. Sige po. Ang G Corporation talaga, top company. Kahit conference room, ang social. Chairman G, yung core team galing start, naghihintay na po sa conference room. CJ. Assistant Han.
Nako, hindi ko inakala na si Xingyao ang magpapadala. Si Madam pa ang nandito. Hahaha, ang swerte naman, Madam. Hindi, MS, Jiang. Biglaan kasing may inabot si GMG, kaya ako ang ipinadala rito. Yung kumislap kanina. Wala naman po, nakuryente lang kayo sa paningin. Muntik na tayong mahalata. Pagpasok ninyo riyan, design department na ang opisina, yung onboarding process. Naayos ko na para sa inyo. Kung may kailangan kayo, pwede ninyo akong kontaken. Salamat, Assistant Han. O nga pala, nasaan si Mubay? Siya po nasa penthouse office. Laging hinahanap ni GMG, kaya super busy. Mukhang kahit magkasama sa kumpanya, di pa rin kami magkikita. Magpa-check-in muna ako. Paalam, Assistant Han. Kumusta kayong lahat? Ako ang bagong salta ngayon, Jiang Chuchu. Jiang Chuchu po. Nakakabuwisit talaga. Bakit ba lagi kong nakikita ang tarantadang? Dapat ako ang nagsasabi niyan. Chuchu, nakita ko si Assistant Han na siya mismo ang naghatid sa'yo. Ano relasyon nyo? O kilala mo si President J? Kamag-anak ka ba niya? Isang hamak na katulad niya. Karapat dapat bang makilala si President G? Kahit magsipilyo ng sapatos, hindi siya karapat dapat. Laging may sariling ranking. Sa bibig mo no, Baizhu, matagal nang wala ang imperyo. Hanggang ngayon naghihiwa-hiwalay ka pa rin. Katawa-tawa ka. Wow Chuchu, ang singsing mo, yung 20 milyong Bulgari, limited edition na pangkasal. Chuchu, yung asawa mo ba, mayaman na tao no? Sabi mo na kasi, huwag kang magtago ng sekreto. Isang dukhang katulad niya, makakabili ng Bulgari. Peke lang yan sigurado. Alam nyo ba, na siya pala. Yung babae, sa kasal na, hindi makapaglabas ng 500k, tiniwalag ng jowa kong mayaman. Yung asawa niya naman, assistant lang sa opisina. Peke lang pala, dukhang nagyayabang, wala namang pera, nagpapanggap pa. Walang hiya ka. Ang kaiya-hiyang klaseng tao, paano nakapasok sa kumpanya? Lumabas ka na. Jiang Chuchu, peke ang relo ng asawa mo, peke naman ang singsing mo, talagang bagay kayong dalawa. Tama. Peke ang singsing na ito, pero regalo ito ng asawa. Suot ko ang pagmamahal niya, wala akong ikinakahiya. At isa pa, ang itaas ang nagtalaga sa akin dito. Kung ayaw nyo man, wala kayong magagawa. Jiang Chuchu, hindi mo pa ba nauunawaan, dahil mahirap ka. Kaya dapat ka pag-initan dito, sa G Corporation, hindi ka mag-e-enjoy. Baizhu, huwag kang magmalabis. Kailangan ko itong mga proposal bukas. Mag-ut ka ngayong gabi, para matapos mo lahat to. Bakit ako ang gagawa ng trabaho mo? HMP. Nagtanong siya ng bakit, dahil ang tatay ko ay mahalagang partner ng G Corporation Overseas. Isang salita ko lang, kayong mag-asawa ay mawawalan ng trabaho at magutom sa lansangan. CJ, gagawin ko. Yan ang tamang desisyon. Oo nga pala, yung walang kwentang lola mo, patay na ba? Gusto mo ba ng pulang sobra para sa kanya? Alis na tayo. Chuchu, huwag mong isipin. Maniwala ka. May karma ang masasama. Oras ng tanghalian. Di ka kakain, bakit nag-o-overtime pa? Sir G. Ang tahimik mo lumakat. Ipaabot sa lahat, bawal mag-overtime sa kumpanya. Sa oras ng tanghalian, dapat kumain at magpahinga. Sino man mag-overtime, multa ng 500 pesos. At, umorder ng lunch sa Asia Yuan Hotel. Dalhin sa workstation ni Chuchu. Opo. Ang sweet niya sa asawa niya. Talagang nahulog na si Sir G. Pakiabiso sa lahat, bagong patakaran. Para sa mas maayos na trabaho sa hapon, ipinagbabawal ang pag-overtime sa tanghali. Multang 500 piso sa lalabag. May ganoong patakaran? Pero parang kilala ko, tong boses na to. Sige na, mamaya na to. Anong makakain kaya? Pansit Canton na lang, tipid pa. MS Jiang Chuchu. Ako yon. Sino po kayo? Delivery po ito ninyo. Enjoy po kayo. Di ako nag-order ng pagkain. Kuya, sa akin ba talaga to? Ziyu, di ka ba marunong tumingin, Jiang Chuchu? Mag-sorry ka nga kay Ziyu.
Tibayan mo loob para sa trabaho. Di pwedeng magkagulo. Paumanhin. Tigil. Saan galing yung dala mong pagkain? Ang asawa ko ang nag-order nito. Anong problema? Ganun ba? Alam ng lahat, mga client ng Grand Asia Hotel, milyonaryo ang mga yan. Mga hamak na empleyado lang kayo, may pambili kayo. 1,000 piso pa lang ang delivery fee. Kakayanin ba ng 400 bawas 5,000 mong sahod? Ng asawa mong assistant, makaka-order kayo, Giant Chachu. Ninakaw mo to no? Milyonaryo. Sa buong kumpanya, si President G lang ang makaka-order nito. Naku Jiang Chuchu, baka naman, kay President G mo ninakaw yan. Nakakahiya ka talaga. Ang dali niyong magbinta, kahit saan. Ulitin ko, hindi ako magnanakaw. Anong ginagawa mo? Ibalik mo yan. Hinain ng asawa mo. Jiang Chuchu, mukhang di mo pa natikman pagkain ganito kamahal. Kung gusto mo, lumuhad ka ngayon dito, at dilaan mo lahat, papatawarin kita. Sige na. Daisy, wag mo akong apihin ng labis. Ako nga ang umaapi sa'yo. Anong magagawa mo sa akin? Wala kang pera o koneksyon, bakit ka pa nabuhay? Dapat kang maging putik sa lupa, nayuyurakan ng aking sapatos. Ikaw at Yang, asawa mong langgam. Mamatay kayo walang luluha. Manghula ka ng kamatayan ng asawa ko. Kahit mawalan ako ng trabaho ngayon, bubugbugin kita. Naglakas ka ng loob na paluin ako, hawakan niyo siya. Nanapak ka ha. Babalaan kita, kung hindi ka luluhod ngayon, at dilaan ang mga basura, papatayin kita, kasama ng asawa mong. At Yang, lola mong walang kamatayan, LUMUHOD ka. Tigilan niyo yan. Ayos ka lang ba? Sino nagpakalakas ng loob mo? Para saktan siya. Anong klaseng basura ka? Ang lakas ng loob mong magingay dito. Ako? Si Assistant Han ang matagal ng kasama ni Chairman G. Hindi mo siya dapat galitin. Hindi mo siya dapat awayin. Assistant Han. Ninakaw niya ang delivery ni Chairman G. Dinidisiplina ko lang siya para sa kumpanya. Ang delivery na ito. Para kay Chuchu yan. Ha? Totoo ba yan? Eto, sa liit ng sahod mong 2,000 piso, makakabili ka nito. Sa buong kumpanyang ito, si Chairman G lang ang may kakayahang bumili nito. Di mo sasabihing ikaw si Chairman G. Ako nga. Talaga, Boss G. Wow. Nababaliw ka ba? Nagpapanggap kang Boss G at saka, alam niya ang totoong pagkatao. Hindi mo siya maluloko. Ang ibig kong sabihin, si Boss G mismo nag-order ng pagkain para sa akin. Tama, nakita ko rin nung nandoon ako. Narinig mo na ba, Izu? Hindi ko ninakaw ang pagkain ni Boss G. Nagmumukha kang magnanakaw, kaya akala ko talaga magnanakaw ka. Ako ang nagnakaw. Ngayon, humingi kayo ng tawad kay Chuchu. Pasensya na, Chuchu. Paumanhin, Chuchu. Ikaw, mananagot ka. Ako ang hihingi ng tawad sa kanya. Wala kang karapatan sa kanya. Personal siyang pinili ni Boss G mula sa branch, bilang modelo para sa training. Bye CEO, humingi ka ng tawad. Para kay Assist ang Han. Jiang Chuchu. Hayaang magmalaki ka muna ngayon. Sorry na. Ha? Anong sinabi mo? Hindi ko narinig. Jiang Chuchu, huwag kang masyado. Pasensya na nga eh. Teka muna, Ano pa ang gusto mo? linisin mo ang lugar na ito. Ako ang maglilinis. Hindi naman ako janitor. Bakit ako maglilinis? Sige. Alis na mahal. Esan. Jiang Chuchu, ang utang na ito, babawian kita sa tamang panahon. Bakit? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Masakit pa ba? Hindi na. Sayang yung food delivery na itapon ni Ba. Hindi ko alam kung ano talaga. Yung hotel para sa mayayaman. Ng hotel ang lasa ng mga milyonaryo. Pupunta tayo sa Yayuan Hotel ngayon. Akala mo si Image ka? Chuchu. Ako talaga si Emerjay. Sabi ko na, stricto ang hotel sa mga client na milyonaryo. Kung tayong dalawa ang pupunta, di tayo papasukin. Sige na. Mag-instant noodles na lang tayo. Masarap pa at tipid. Kung magtipid tayo, baka mabilis lang makapag-ipon ng 500,000 para kay Yang Master Xiao. 500,000 na yan. Kailangan kong maayos ang kasinungalingan. Bibili na ako ng noodles. Anong flavor gusto mo? Ako na ang bibili. Hintayin mo ako dito. Babalik agad ako. Gusto ko yung spicy pickled chicken.
Mag-send ako ng nude code sa Tech Team para gumawa ng peking lottery website link. Lagyan nila ng premyong 1,000,000 piso. Nandito na ako. Bakit ngayon ka lang dumating? Gutom na ako. Madaming tao sa supermarket. Hi Chuchu. Tingnan mo, may nakalagay dito. Mag-scan ng nude code para manalo ng cash. Subukan natin. Peking pek to sigurado. Kung totoo man yan, sana lahat bumili na ng noodles. At saka malas ako hindi talaga tayo mananalo. Hoy teka. Subukan lang natin, wala namang mawawala. Sabi ko na sa'yo Kung sakali manalo, ako. Post. Ay puta. Nanalo tayo. 1,000,000 pumasok sa Alipay. 1,000,000. Nanalo tayo ng 1,000,000. Paano ito nangyari? Pexman to, di ba? Honey, nanalo tayo ng 1,000,000. Swerteng-swerte kita. Ano nang tawag mo sa akin kanina? Hindi. Nahihiya ako. Kung ayaw mo sakin. Gusto kita. Chuchu, mahal kita. Ganito na lagi tawag mo sa akin. Pwede ba? Siya, nagko-confess siya sakin. Honey. CJ, padadalhan kita ng 500,000. Bayaran mo na agad siyang master. Huwag na, ito'y swerte mo lang. Ako na ang magbabayad sa kanya. Anong akin at iyo? Mag-asawa tayo, isang pamilya tayo. Saka, alam mo, kung wala ang swerte, di ako mananalo ng malaking premyo. Makinig ka. 500,000 piso na sa Alipay. Ayos na. Tara mahal, ililibre kita ng mamahalin. Bibilhan pa kita ng mga sikat na sweet. Tingnan natin kung may magdududa pa sa'yo. CJ, Alis na. Muntik ko nang malimutan. Pasok pa tayo mamaya. Mahal, mamaya. Magkita tayo pagkatapos. Nakauwi din sa wakas. Hoy mahal, tingnan mo to. Maganda tong itim. Maganda rin tong asul. Ano gusto mo mahal? ikaw bahala. Yung itim na. Lanan. Miss, magkano tong suit? 130,000 piso. Ang mahal naman. Ang aming tatak, world-class na luxury brand. Kahit short namin 50,000 piso dagdag. Lalo na tong suit. Kung di mo kaya, umalis ka. Huwag kang mang-abala. Hoy. Nakakita naman ako. Hala, ito pala yung mag-asawang kuri. Hindi ito sa amin. Dukhang mag-asawa. Binibining bay, nandito na po kayo. Kami po ngayon, bagong dating na koleksyon. Tingnan niyo po. Jiang Chuchu, ikaw at asawa, walang 100,000 sa card. Basurang tao. Nandito ka pa mang guys. Saan galing ang lakas nyo? Siguro galing kay Shawang. Tol. Ang babae na si Chuchu, dukhang at malas. Kalat ko nang naiwan, pinakasalan mo pa. Sira ulo ka ba? Ha? Linisin mo ang bibig mo. Makasama si Chachu, pinakamaswerte kong pangyayari sa buhay ko. Hindi mo siya nakuha, swerte mo ang kulang. Mahal. Tama na. Huwag magpanggap. Hindi mo ba alam? Pag dukha, hirap lahat. Gusto kong makita kung paano mabibigo ang mga dukhang tulad nyo. Sa hirap, lahat naghihirap. Dies you. Kung bobo ka, manahimik ka, nakakahiya ka sa iba. Hoy ikaw, huwag po kayong magalit. Huwag pakisamahan ang mga basurang to. Kaya mo ba to, hinahawakan ng basta? Nadudumihan mga damit. Mababayaran ba nyo? Sino nagsabing di kaya? Kukunin ko tong suit. I-swipe mo na. Mag-swipe ng card. Jiang Chuchu, Nagpapanggap ka pa? Tulad mo, sa Pindudo naghanap ng damit na 50 piso. Kailangan pang magpatulong sa discount, damit na 100,000. Kaya mo ba yan? Kaya o hindi, swipe mo na ang card. Saka, sa hayop at sa asawa iba ang trato. Ang hayop sa pindudo lang nababagay. Sa asawa ko, mamahaling brand ang bibilhin. Spoiled talaga. Babaeng hamak, gusto mong mamatay? Huwag kang. ang putang ito, saan galing ang pera niya? Totoo bang kaya niya bumili ng damit na 100,000? Bakit hindi mo pa iswipe? Hindi ka naman. Tatanggihan ang pera. Sandali, huwag ibenta sa ganitong hayop.
Kapag binenta mo sa kanila, mabababa ang klase ng brand nyo. Si MS Buy ay mayaman, at VIP na client pa. Huwag siyang galitin. Ano to? Hindi mo narinig si MS Buy. Mga tulad ninyo, mga dukha at hamak, walang karapatang bumili dito. Para lang to sa mga VIP tulad ni MS Buy. Lumayas na kayo. Baka mahawa pa ang tindahan sa kadukhaan nyo. Hi, Choo-Choo. Ang serbisyo dapat pantay sa lahat ng customer. Akala ko sa J's Mall, may mga taong gaya mo na nagyayabang sa mayaman. Hindi ka ba natatakot sa reklamo sa head office? Ang respeto at pantay na trato ay para lang sa mayayaman at maimpluwensya. Mga hamak na tulad ninyo, hindi karapat-dapat sa respeto. Katawa-tawa. CJ, hintayin mo lang, siguradong magreklamo ako. Sino ang nagreklamo sa staff ko? Ang babaeng ito ay, ang bautikin natin dito sa J's Mall ay may 5% shares ang White family. Huwag niyong sasaktan si Kmel White. Halos nakalimutan ko, noong binigyan namin ang White family sa pagtulong sa overseas project, nagbigay ng 5% mall shares kay Emmer White. Kung pati mga probinsya nung makakabili sa inyo, wala nang saysay na manatili dito, papaalisin kayo ng tatay ko bukas. Ang 5% shares lang ng White family ay wala sa inyo. Ang kapal ng mukha ninyo. Ang lakas ng loob mo, paano mo pinagsasalitaan si Kmel White? Kmel White, huwag po kayong mag-alala. Papaalisin ko na ang dalawang hamak na ito. Sisiguraduhin kong mawawala sila. Mga hampas lupa, nang gulo kayo sa EA customer. Lumayas kayo ngayon di. Kung hindi kami alis. Kung wala kayong hiya, tatawag na ako ng security para hatakin kayo. Security. Jiang Choo-Choo, wala ngayon si Assistant Han. Tingnan natin kung sino pa ang makakatulong sa'yo. Ang tao, dapat alam ang sariling limitasyon. Jiang Choo-Choo, mga katulad mong mag-asawa, mababang uri ng tao, dapat manatili sa lugar na para sa inyo. Sa mga susunod, huwag nang pumunta sa mamahaling lugar para hindi mapahiya. Mga katulad ni karapat dapat lang sa basurahan, mamulot ng kalat. Dito kayo, nagdudumi lang ng aming tindahan. Itaboy sila palabas. Sino ang may lakas ng loob? Ang dapat umalis dito, ikaw ito. Mga brand na tulad ninyo, hindi karapat-dapat manatili sa G Group Mall. Agad na ipatupad na alisin ang Champ Slices brand sa G Group Mall, ilagay sa blacklist. Huwag nang gamitin. Maghanda na kayo. Darating ang mga taga-headquarters. Anong pagpapanggap mo dito? Isang maliit lang na assistant ka lang, nagpapanggap pang boss. Akala mo ba, sa sira mong telepono, makakatawag ng taga-headquarters? Jiang Choo-Choo, asawa mo ba nababaliw na sa pera? Dalhin mo na sa ospital para sa utak niya. Hindi ito lugar para mangarap. May sayad pala sa utak. Ano pang hinihintay? Itaboy na palabas. Manager Leo, Aray. sino ang nagkakagulo dito? Pasensya na Manager Su. Na-bother kayo. May dalawang nanggugulo. Paalisin ko na sila. G, Presidente G. Nagkakamali ka yata. Manager Su. Nakakabaliw ang dalawang yan na hindi normal ang pag-isip. Nanggugulo lang dito. Tumahimik ka. Mga hanggal na walang malay. G Small. Paano pinapasok ang isang walang kwenta? Tulad mo dito, isang oras na lang kayo para umalis dito sa G Small. Bakit naman Manager Su? Kasi na-offend niyo si Chairman G. Si Chairman G. Gaano kadalas ka na ba nagpapanggap na chairman? Bakit naman sila naniniwala sa iyo? Babaeng tangang asawa. Ako mismo si Chairman J. Chairman G, nagkakamali ka. Assistant lang yan. Imposibleng siyang Chairman G. Narinig mo, Manager Su. Huwag kang magkamali. Ako'y assistant ni Chairman J lang. Mukhang ayaw. Ipagkalat ni Chairman G ang tunay niyang pagkatao. Manager Su, isang malaking pagkakamali lang. Hindi siya si Chairman J. Huwag kaming paalisin sa mall. May direktang order na sa inyong lahat. Kahit ako, hindi ko na mababago to. Baka si Chairman G ang kumampi. Di ko inakala na mahalaga sa kanya itong assistant. MS, bye. Kayong may-ari ng mall shares. Ang nag-utos kanina, ginawa na namin. Hiling nyo, hindi nyo kami pababayaan. Sang-ayon kami, inabay, may shares kayo. Sa mall, sana tulungan nyo kami. Base you. Kanina pa yo, hindi ba? Ang tapang mo, sagipin mo na sila agad, na, Miss Bay. Ang Bay family sa G-Mall. Isang maliit na shares lang to. Wala kaming kakayahang tumulong. Bitawan mo, mga walang silbi. Anong klaseng tao ba kay karagdagang karapat dapat sa tulong ko? Brand na walang kwenta. Mawala man, edi mawala. Mahal. Umalis na tayo. Sa susunod babalikan ko kayo. Hindi ba ikaw si Miss Bay? Takot ako sa'yo. Choo-choo. Tayo na rin. Ang mga negosyanteng ganito, sila mismo mag-aayos ng mall.
Hoy, Chairman G. Huwag kang mag-alala, assistant. Tara na. Ingat sa biyahe. Kusa ba kayong aalis, o ako ang magpapalayas? Manager Xu, nakikiusap ako sa inyo. Sino ba talaga ang nagalit namin? Ang headquarters talaga. Gustong paalisin kami. Walang kwenta. Yung kanina, ang tunay na Chairman G. Nagalit nyo si Chairman G. Hindi lang ang brand nyo, pati kayong lahat sa hinaharap, hindi na makakapagtayo sa Longchuan. Tagay. Ngayong araw na yung dalawa, mga tampalasan ang nahiya. Sobrang nakakaginhawa. Hoy, asawa ko. Yeah. Isang tawag mo lang, napaalis mo yung tindahan. Sa mall, ganun kalaki ang kapangyarihan ng assistant. Lenny. Hindi kaya, may tinatago ka sa akin. Impossible. Kanina lang, nagpanggap lang akong tumatawa. Ang mga empleyado sa tindahan nila, sobrang mayabang at abusado. Tiyak na maraming nakaaway, maraming tao. Nagkataon lang na napadaan kami. Asawa ko, ang sarap ng barbecue na to, tikman mo. Masarap, di ba? Mag-toast tayo. Sage, cheers! Inom. Chachu, huwag ka nang uminom. Malapit ka nang malasing. Bayad po. Hindi ako lasing. Nagdiriwang ako kaya hayaan mo na. Tapos na po ba kayo? 102 yuan po. Dumating na sa alipay. 1,200,000. Diyos ko, mayaman. 1.02 milyon. Saan ka kumuha ng ganyang pera? Lasing ka na, naghahalusinate ka na. Umalis na tayo. Lasing ba ako? Sobrang lasing. Talaga? Uy, ang pera na, boss. Tama na ang pera, wag nang suplian. Hindi ako nagkakamali. 7 numero, siguro, lasing ako. Ayusin mo na. Sumama ka sa akin para makipagkita sa client. Anong client? Bakit hindi ako nakatanggap ng field notice? Inaabisuhan na kita ngayon. Magmadali ka na. Malaki ang epekto nito sa kumpanya. Importanteng client ito kung maantala ang proyekto dahil sa pagkahuli mo. Kaya mo bang panagutan? Naiintindihan ko. Mag-aayos na ako. Jizang, ito ang bagong empleyado ng aming kumpanya, Jiang Chuchu. Ay, Miss Jiang, ang ganda mo pala. Lanan, unang beses nating magkita. Kamusta ka na? Wala ka bang pakundangan? Makipagkamay ka na kay Jizang. Batiin mo siya. Magandang araw po, Izhang. Aray, ang lambot ng kamay mo. Siguro ganoon din sa ibang parte. Izhang, maging disente po ka. Pupunta muna ako sa city. Hala, gusto ko tong dalagang to. Medyo matapang lang. Sa tulong nito, tiyak na susunod siya sa lahat ng gusto ninyo. Jizang, ito ang pinakamalaking pagpapakita ng aming sinseridad. Tingnan niyo po ang kontrata. Ay, walang problema. Sobrang nagustuhan ko ang regalo. Pipirmahan ko na to. Jiang Chuchu, sakripisyo na lang para sa aking promosyon. Wala ka namang silbi, kundi paglaruan. Ginoong Zhang, naway maging matagumpay ang ating pakikipagtulungan. Halika. Magandang pakikipagtulungan. Anong hinihintay mo? Kami pa bang mag-aangat ng bus? Ginoong Zhang, magandang pakikipagtulungan. Pwede na ba akong umalis? Ano nang nangyayari? Anong nilagay ninyo sa kape? Hahaha. Hello po. Ang tinatawagan ay naka-power off. Hating gabi na, nasa opisina pa rin si Chuchu. Bakit naka-off ang cell? Imbestigahan nyo agad. Nasa kumpanya pa ba si Chuchu? Direktor, ayon sa CCTV, si Mrs. ay sumama kay BYCU at hindi na nakabalik. Alamin nyo agad, saan na yon si Chuchu? Hoy, Ngin, nagising ka rin. Hehe, ngayon, simulan na natin ang laro.
Paglaro na tayo. Layuan mo ako, nakakadiri ka. Ang landi mo, ayaw mo ng kabaita. Ngayong araw, sisiguruhin kong sumuko ka. Bitawan mo ako. Ah, salbahe, hinampas mo ako. San ka tatakbo? Ngayong araw, kahit ang Diyos ang dumating, hindi ka maililigtas. Hahaha. Umakyat ka riyan. Hoy, gusto mong mamatay? Mahal, dumating ka rin para iligtas ako. Ayos na tayo. Wisit, anong karapatan mong manakit sa akin? Ako. Ginoong Jai. Director Jai, Director Jai, Director. Direktor, paano natin itatrato ang hayop na ito? Director Jai, talagang hindi ko alam. Asawa mo pala siya. Kung hindi, kahit 10 puso ang ibigay nyo, hindi ko sasaktan ang inyong asawa. Umalis ka. Aray. Durugin mo siyang parang giniling. Ihagis sa mga aso. Director Jai, Director Jai, patawarin niyo po ako. Director Jai, Director Jai, nagkamali po ako. Director Jai, Director Jai, talagang nagkulang po ako. Director Jai. Ang init, asawa ko. Chachu, kamusta ang pakiramdam mo? Tatawag muna ako ng doktor. Chachu, kumalma ka. Kukuha na ako ng doktor. Jimo ba wala ka bang kakayahan? Sobrang sama ng pakiramdam ko. Gusto mo bang humanap ako ng ibang lalaki? Huwag kang lalayo. May kakayahan ba ako o wala? Ngayon mo malalaman. Baizyu, sa pagkakataong ito, hindi kita patatawarin. Ipadala si Jiang Chuchu bilang alay kay Ginoong Zhang. Ikaw ang aasenso. Ang galing ng plano mo, honey. Wala naman siyang halaga. Isang basurang babae na ginamit lang. Sinasagad ko lang ang kanyang silbi. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Paano ka nakapasok? Lumakad lang akong prangka at pumasok ng diretsahan. HMPH. Ano, walang kwentang tao ka. Gusto mo pang ipagtanggol ang asawa mo? Isang hamak na assistant ka lang. Walang silbi. Anong magagawa mo sa akin? Bibigyan kita ng 10 segundo para umalis sa bahay ko. Kung hindi, papaniwalain kita. Hindi ka natitira sa Longchuan. Tumigil ka. Hanggal kang walang alam sa peligro. Pikit mo nga ang bunganga mo. Taye. Presidente G, alam ko, kasalanan ng walang utang na loob kong anak na nagalit kayo at sa misis nyo. Ngunit, pakiusap para sa pamilya na nakatulong sa acquisition ng overseas projects nyo. Maging mahabagin sana kayo sa pamilya Bay at sa kanya. Sisiguraduhin kong mas disiplinado siya sa susunod. Presidente G. Taye. Sino ba siya? Si Presidente G. Hoy, Direktor. Direktor? Patawarin mo ako. Ako ang may kasalanan. Ay patawad mo na ako. Itay. Pakiusap. Tulungan mo ako sa pakiusap. Maraming beses na kita pinatawad. Ngayon nasaktan mo si Chachu. Hindi kita patatawarin. Direktor G. Ako. Bai Jiangwu. Pamilya Bai o ang babae. Pumili ka. Tatay. Kung piliin mo ang anak mo, mawawala ang angkan nyo sa Longchuan. Itay. Hayop ka. Bakit mo kinainisan pa? Ang may bahay ni Direktor G, mula ngayon, ako si Bai Jiangwu ay hindi tatanggap ng anak mong ganito. Direktor G, ang walang utang na loob na. Anak ko, bahala na kayo. CJ. Dalhin si Baizyu sa ibang bansa. Lahat ng naranasan ni Chachu, dadanasin niya ng mas malala pa. Itay. Ayoko mamatay. Ayoko mamatay. Iligtas mo ako. Binalaan na kita na maging maingat. Mga nangyari ngayon ay dahil sa sarili mong pagkakamali. Umalis ka. Itay. Mga tauhan. Dalhin niyo siya. Itay. Itay, Direktor G. Direktor G, wala akong kinalaman dito. Lahat ito gawa ni Baizyu, ang babaeng masama. Ginawa niya kay Chuchu ang lahat. Tumahimik ka. Ang pangalan ni Chachu, hindi mo pwedeng tawagan. Kung makikita pa kita ulit, kahit saan malapit kay Chachu, ang kapalaran mo ay katulad ng kay Baizyu. Hindi na. Ako magpapakita. Hindi ko nadudumihan ang paningin ninyo.
Hoy, narinig niyo na ba? May nangyari kay parang na-offend niya si Boss. Mali, sabi nila na offend niya. Ang asawa ni Boss G, nakaserious siya sa asawa ni Boss G. Muntik nang maghahasa, ni Boss Zhang na many okis. Totoo ba yan? Ha? Ang asawa ni Boss G. Hindi ba ako yung biktima? Hoy Chuchu. Yung araw nakasama si Boss Zhang sa pag-uusap sa proyekto, kasama mo si Bai Ziyu nun diba? Kwento mo nga sa amin, anong itsura ng asawa ni Boss G? Nga. Hindi ko rin alam eh. Malapit na dumating si manager. Magtrabaho na tayong lahat. Pero si Boss Jay, bakit niya ako tinutulungan? Mahal, halika. Tikman mo to. Sweet shrimp sushi. Honey, na-terminate si Baizyu sa kumpanya. Parang, konektado pa rin sa nangyari kay Boss Zhang. Ano nang nangyari? Ako. Hindi ko napigilan, kaya sinumbong ko kay Boss J. Nung nalaman ni Boss J, naawa siya sa'yo, kaya tumulong siya. Ang galing mo, Hon. Halika. Bigyan kita ng sushi. Lanan. Sabi pa ng mga katrabaho, si Boss J daw ay naghiganti para sa asawa. Nakakatawa naman yun, hindi ko alam, kailan pa ako naging asawa ni Boss J. Tangang asawa. Ikaw ang asawa ni Boss J. Kuya Mubay, nakabalik na ako. Kuya Mubay, nandito na ako. Mahal, parang may naririnig akong tumatawag sa... Chachu. May kanin sa sulok ng bibig mo. Samahan kita sa sire para punasan. Diretsuhin mo na lang kaya? Hindi yan basta-basta mawawalis sa panyo. Bilisan natin. MSV. Kuya Mubay, bakit mo ko binabalewala? At saka, sino yung babae na yon? MSV. Kasal na si Chairman G. Bago kayo umalis ng bansa, ang kasunduan sa kasal ng ating pamilya ay kanselado na. Mula ngayon, huwag nang makiilam sa buhay ni Chairman G. G. Mubay. Ayaw kong pumayag. Huwag mong asahan na mapapawalang visa ang kasunduang ito. Halo, Lola G po ba ito? Opo. Ako po si Shinya. Lola, ito po ang dinala ko. Porcelain mula sa royalty ng France. Salamat Shinya. Shinya. Kasal na si Mubay, tungkol sa kasunduang pangkasal. Lola, huwag po kayong mag-alala. Ang pag-uwi ko po ngayon, ay hindi dahil sa kasunduan. May iba po akong hihilingin sa mabuti naman kung hindi tungkol sa kasal. Sabihin mo, kung kaya kong tulungan, gagawin ko. Lola, gusto kong pumasok sa G-Group para matuto ng management. Walang problema, aasikasuhin ko. G. Mubay, hihintayin kita. Ang pwesto bilang asawa ni Chairman G ay akin lang. Narinig niyo na ba? May bagong ifi na darating ngayon. Parang, mayamang pamilya ang pinanggalingan. Baka si Mrs. G ang VIP. Alam nyo na siguro. Oo, ako ang bagong VP na si Lee Shinya. Kasintahan ni Director G. Magandang araw po din, Rest. Ikaw si Jiang Chuchu. Ha? Anong problema? May nagawa ba akong mali? Nang agaw ka sa fiancé ko. May asawa na siya, di ba? Akala mo malinis pala malandi. Nelly, baka nagkakamali ka. Asawa ko, assistant ni Director J. Wala kaming relasyon ni Sir. Nagpapanggap ka pa. Madami na kong katulad mong nakita, tamad sa trabaho. Akala mo sa pagkamaarte, makakapangasawa ng direktor. Akala mo ba pag ganito, magiging mayaman ka na? Ako? Di ko nga kilala si Director J. Hey, honey. Mahal. Ginoong Lee, tingnan siya ang tunay kong asawa. Kuya Mubay. Ginoong Jai, hinahanap po kayo. Hindi ako yun. Oy, Ginoong G, makipag-usap kayo. Mabuti kay binibini Shinya. Hindi ko pa na ipapaliwanag ng maayos. Mga personal na bagay ni Ginoong G, huwag na tayong makialam. Bilisan mo. Ginoong G, huwag po kayong mananakit. Huwag mananakit. Bitawan mo ako. Assistant Han, ito. Wala kang pakialam dito. Bumaba ka na. Binibini Lee, hindi talaga kayo pakakasalan ni Ginoong G. Tigilan mo na siya. Ipipilit kong pakasalan niya ako. Umalis ka. Mahal, hi, nandyan ang spicy sticks. Gusto ko yun. CJ, bibilhin natin.
Mrs., ito ang paborito mong chichirya. Magdadala ako ng ilang pakete. Evenet. Ikaw na naman. Akala ko ba, si Mr. G na mataas ang tingin sa sarili, magpapakababa dahil sa isang babae, at kakain ng ganitong basurang pagkain. Ano ba talaga ang gusto mo? Pakasalan mo ako. Hindi mangyayari yan. Kasal na kami ni Chuchu. Yang babaeng galing sa hirap at nagpapanggap na matinong tao, saan siya mas maganda sa akin? Mas mabuti siya sa lahat ng aspeto. At higit sa lahat, mahal ko siya. G Mubay, ay, hindi pa alam ni Jiang Chuchu ang tunay mong pagkatao. Bukas ng gabi alas 8, dumalo ka sa birthday party ko. Kung hindi, ilalantad ko ang totoong pagkatao mo kay Jiang Chuchu. Wala akong pakialam. Balak ko naman sabihin sa kanya ang lahat. Teka Mubay. Wala naman akong masamang intensyon. Gusto ko lang sa birthday party. Harap ng mga prominenteng tao ng Longchuan at mga mahal sa tanging gala ng engagement para naman maayos sa pamilya G at CJ. Sana bukas, ang huling pagkikita natin. G Mubay, ay, hindi mo ako matatakasan habang Asawa ko, anong oras ka uwi? Maghahanda na ako ng pagkain. Chachu, may bigla ang meeting ako ngayong gabi. Hindi na ako kakain sa bahay. Huwag ka nang magluto para sa akin. Ha? Sige na nga, huwag kang masyadong mapagod ha. Engan, huwag kang mag-alala. Hindi uwi si asawa. Wala akong gana magluto. Manager ng bar. Bakit ako hinahanap? Manager. Chachu, may libre ka bang hapon? Meron akong malaking order. Kailangan ko ng tulong sa pag-deliver. Pasensya na po manager. Matagal na akong di nagpa-part-time. Humanap ka na lang ng iba. Chachu, kasi ngayong hapon, sobrang dami talaga ng trabaho. Alam mo naman manager, noong mga panahong tinulungan kita, tulungan mo naman ako ngayon. Sige na nga, ay send mo na lang sa akin ang address. Sige, ay sisend ko na ngayon. Lee, nagawa ko na ang lahat ng hill. Pwede na ba akong umalis? G Mubay. Pag nalaman ni Jiang Chuchu ang totoo mong pagkatao, hindi ko alam kung mananatili pa siya sa'yo, HMP. Sinya, sa palagay mo darating si AG mamayang gabi. Nga. Si G Mubay ay hindi kailanman dumalo sa ganitong mga okasyon. Kailangang dumating si G Mubay ngayon. Kung hindi, paano magpapatuloy ang palabas na ito? Yuan Hotel. Tama, dito nga. Magandang gabi po. Narito na po ang inyong mga alak. Yili. Jiang Chuchu. Hindi ko inakala, nagtatrabaho ka pa bilang delivery rider. Hala, anong amoy yan? Parang panis na amoy, galing yata sa kanya. Ang baho talaga. Hoy, hindi ka ba naligo? Amoy pawis ka. Nasira mo pa ang mga alak. Paano na namin iinumin to? Na-deliver ko na ang alak. Tumigil ka. Sinabi ko bang pwedeng umalis ka na? Ang pangit ng serbisyo nyo. Magrereklamo ako sa inyong tindahan. Kapag may reklamo, mawawala ng trabaho ang manager. Ano pa bang gustong gawin mo? Buksan yung lahat ang mga alak. Nabuksan na lahat. Pwede na ba akong umalis? Ano ba kayo? Gusto mo pang tumakbo? Pinambuhos pa sa'yo ang mamahaling alak. Dapat magpasalamat ka kay Xinya. Ang dumi at maghilamos ka ng maigi. Tama na. Walang hiya. Hinatak mo ako. Ikaw. Patay na kaya siya? Sinya. Di mamatay-matay ang hamak na buhay mo. Atalin nyo siya sa likod ng telon. Jiang Chuchu. Magsisimula na ang sinusalo. Ibuka mo ang tenga mo. At pakinggan mo ang malaking sorpresa ko para sa'yo.
Maligayang pagdating sa inyong lahat sa aking kaarawan. Mamayang gabi, may importanteng anunsyo tungkol sa kinabukasan natin. Ngunit una, pakilabas ang aking pinakamayaman sa Longchuan, Pangulo rin ng G Corporation, si G Mubay. Si G Mubay pala ang President si Jai. Sa susunod na linggo, mag-aasawa na kami ni Mubay sa engagement party. Anong kalokohan ito? Ingat ka. Chachu. Chachu, bakit ka nandito? Ano nangyari sa ulo mo? G Mubay. Lagi mo akong dinadaya. Hindi ka pala assistant. Chachu, itong usaping ito, kaya kong ipaliwanag. Ako ay... Nagtipid pa ako ng akala ko'y mahirap ka. Para matulungan kang magbayad ng utang. Masaya ba ang pagluloko sa akin? Chuchu Jang, hindi mo pa ba alam? Libangan ka lang ni Kuya Mubay. Habang wala ako, pampalipas oras. Hindi ka karapat-dapat malaman ang tunay niyang pagkatao. Tumahimik ka. Chachu, hindi totoo ang sinasabi niya. Ang kasunduan naming magpakasal, nakansela na noon pa, narito ako para sa'yo. Mayaman ka pala, nagpakamahirap ka para pagdudahan ako. Sa paningin mo akala mo'y pera lang habol ko. Plastic na babae, hindi mo kailanman, ako'y pinagkatiwalaan. G Mubay, hiwalayan na tayo. Tumigil ka, Jang Chuchu, kung may dignidad ka. Itapon mo ang mga regalo, bigay sa'yo ni Kuya Mubay. Yang singsing mong suot, BVL Gary Limited Edition, 28 milyon ang halaga. Imposibleng, kaya mong bilhin yan. Tumigil ka. G Mubay. Sabihin mong itong singsing, binili sa Tayanggit ng 20 piso. Panloloko lang pala. Ibabalik ko sa'yo. Chachu. Regalo mo sa aking sapatos, sa aking kaarawan. Ibabalik ko. Mga damit, regalo mo, couple collection. Isasauli ko lahat. G Mubay, tigilan mo ang plastikan. Ayaw ko sa mga gamit. Kuya Mubay, kahiyuhabulin mo siya ngayon, hindi ka niya patatawarin, at saka, di ka bagay sa babaeng yun, buti nga't umalis. Liksi niya, sasabihin ko. Kahit kailanman, di ako patawarin ni Chachu, di kita pakakasalan. Ako si G Mubay, ay nagpapahayag ng pagbasura sa kasunduan. Sa buong buhay ko, di ko siya pakakasalan. G Mubay. Mahal, saan ka pupunta? Sino ng asawa mo? Ginoong Jai, huwag kang magsalita ng ganyan. Ito ang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo ito. Hindi ako pipirma, hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. At hindi kita papaalisin. G Mubay, gusto mo bang illegal na arestuhin ako? Nanonood ka ba ng sobra? Mga drama, baka tawagan ko ang pulis. Tumawag ka nga, ayokong humiwalay sa'yo kung aalis ka ngayon. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko. Sige, tingnan natin hanggang kailan ka dyan. Lola, Walang hiya ka, anong nangyari? ayaw na sakin ni Chachu. Sabi ko na sa'yo noon pa. Dapat inamin mo agad kay Chuchu. Ngayon ayaw na sa'yo ni Chuchu. Serves you right. Lola, tutulungan mo ba ako o hindi? Chuchu, maliman si Mubay na nagsinungaling. Pero totoo ang pagmamahal niya sa'yo. Pakisuyo, sa ngalan ko, bigyan mo siya ng chance magpaliwanag, ha? Bakit mo ako itinago ang totoong estado mo? Chachu, akala ko dati na pera lang ang habol mo, kaya ko itinago ang totoo kong pagkatao. Pero nang makilala kita, na-realize kong nagkamali ako ng hinala. Gusto kong maging tapat, pero takot akong iwan mo ako, kaya di ako nagsalita. Chachu, tunay kitang minahal at ayokong mawala ka. Pero ikaw ang pinakamayaman. Ako'y isang ordinaryo lang. Masyadong malaki ang agwat natin. Kapag naghiwalay ang dalawa, ibig sabihin wala ng tadhana, walang kinalaman ng estado sa buhay. Chachu.
Pwede ba tayong magsimula ulit? Dahil sa pagmamakaawa, pinatawad na kita. Sa ngayon, pinapatawad kita. Salamat, mahal. Hay, sandali lang. Sigurado ka bang wala ng iba bagay na itinatago sa akin? Sumpa ko, wala na talaga, at hindi na maulit pa. Behave ka. Yan ang tamang desisyon. Dapat ding magsisi si Lola. Kung hindi ko pinapasok si Lee Shinya sa G Corporation, hindi kayo magkakaproblema ng ganito. Lola, hindi mo naman alam. Ang intensyon niya, hindi mo kasalanan to. Tinanggal ko na si Lixinia bilang iin ng G-Corp. Para sa respeto sa'yo, Lola, yung nangyari sa reception, pwede nang kalimutan, pero kung muling, makakagawa pa siya ng kalokohan, hindi ko palalampasin. Oy, mukhang masaya ah. Mukhang masaya ang misis mo. Magkakasal kami next week. Sa kasal namin, siguraduhin mong malaking sobre ang ibibigay mo sa asawa ko. Walang problema. Mubay, alam mo, ang totoo ngang inaya kita, ay dahil may nagpaabot. May gustong makipagkita sa'yo. Sino iyon? Shinya, pasok ka na. Xiao Wang, anong scheme to? Mubay, matagal na tayong magkakilala. Kung okay na kayong dalawa, ni misis mo, bakit hindi nyo nalang patawarin si Shinya? Akala ko hindi mo na mahal si Jiang Chuchu, kaya ko sinubukang bumalik. Pero nung reception, nakita kong seryoso ka talaga. Ngayon, wala na ako ibang hangad kundi blessings. Ayokong mawala ang pagkakaibigan natin. Pwede ba kitang patawarin? Hindi na kailangang maging magkaibigan. Huwag mo nang gambalain, kami ni Chachu kailanman. G. Mubay, ganoon na lang ba pagmamahal mo sa babaeng yun? Sige, papayag ako. Tara, siya tayo. Tagay na. Tapos na ang lahat. Sige, basagin na to. Mubay, bakit parang nahihilo ako? Hi. Lixinia, nilagyan mo ng droga ang inumin. Ikaw. G. Mubay, hindi mo ako matatakasan. Mahal, ang init ko. Ang init. Chachu, ikaw ba yon? Ako to si Mubay. G. Mubay. Nako, Mubay, hindi pa nga tayo nakakapasok sa kwarto. Bakit nagsimula ka na agad? Nahawakan ako. Ngayong si Jiang Chuchu, hindi na muling magpapatawad. G. Mubay. G. Mubay. G. Mubay. Magising ka nga, ako ang asawa mo. Chuchu, hindi ka nadala. Yang mga hamak na plano, utak mo nasa dibdib mo na naman. Ikaw. Mahal, bakit tayo nandito? Ang init na talaga. Dadalhin kita sa ospital. Anong ospital? Legal naman tayong mag-asawa. HMP. Mukha ba ako nagbigay ng pagkakataon sa iha? G. Mubay, buksan mo. G. Mubay. Mahal. Salamat sa tiwala mo. Hindi ako katulad mong tanga. Nadala ka sa mga pakul. Ni Lixinia. Nga pala. Anong gagawin mo kay Lixinia? Pinaalis ko na siya, papuntang ibang bansa. Hindi na siya, makakabalik pa. Huwag na natin siyang pag-usapan. Maaga pa naman. Tabi mo pa ako sandali. Ha?